Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Na-miss niyo ba ako? Magandang umaga sa inyong lahat. So, Tito Norman content ulit tayo, si Tito Norman. So, si Sir MG, kahapon, pumunta sila, no, sa Quezon City para asikasuhin ah, yung kaso na isinampa ni Tito sa kanila. Ito yung post ni Sir MG. Oh. Norman Mangusin, hindi mo man lang kami hinintay manumpa, nagpaalam umalis for security reason. Lol, sa bagay, may bago pa ba sa'yo? Babaeng binastos mo online, pinakyuhan ka sa muka, nagkaso ka, kawawa. So, ang dahilan niya dito, security reason. Pero ang sabi niya, doon sa live niya, kaya siya umalis, may aasikaso. Ano ba talaga, Tito Norman? Mr. Caliber FLM. Tingnan nga natin, tingnan nyo ha, yung reason ni Tito Norms ha. Dun sa, ano. Oh, magandang hapon sa inyong lahat. Opo, at kararating-rating ko lang. Oho. Mm. Ay, kumusta na kayo? Tingnan natin yung reason niya dito ha. Napasigarilyo na naman si Tito Norman ha. Tama. Dem, bigyan ko lamang ho kayo ng update kasi dalawa po yung pinuntahan ko na hearing ngayon. Oo. Dalawa daw. Yung isa sa preliminary investigation namin, dalawa Mm. sa Quezon City. Oh. At yung isa pinuntahan ko ho dito sa Manila. Opo, kaya po maaga akong umalis doon sa Quezon City kasi hindi naman ho Kaya dumahagang umalis. May pinuntahan sa Manila. dapat kailangan doon. Lawyer ko lang dapat kasi sila naman yung magpa-file ng kanilang sagot doon sa aking kinaso sa kanila. Pero nagpakita pa rin po ako kay Piskal para sincerely na alam niya na ako ay dumating at seryoso sa aking ginagawa. Opo. Hindi po. Ako po yung nagkaso. Pati rin po yung pinuntahan ko isang hearing sa Maynila po. Ako rin ho yung nagkaso. Sino kinasuhan mo sa Maynila? Ang alam ko meron sa Maynila, dun yung sa human trafficking mo, di ba, Tito Norman? Wala eh. Ang sabi mo daw doon, sabi ni, hindi, ito na lang mga men, ano, wala ako sasabihin para maging patas tayo kay Tito Norms. Wala tayo sasabihin na sinungaling siya. 'Di ba? Pero ang dahilan mo daw, sabi ni Tito MG, ni Sir MG, security reason. Ano ba talaga? Well, obviously, no? Obviously, isa sa dalawang ito ang nagsisinungaling. Ngayon, mamili na lang kayo kung sino sinungaling, si Sir MG ba or si Tito Norman. Alin sa dalawa ang may record na ng pagsisinungaling madalas? Wala akong sinasabi ha. Baka sabihin, ididemanda na. Alin sa dalawa yung may record ng pagsisinungaling na madalas? Sabi kasi daw doon, security reason. Sa sabi niya naman doon sa live niya, kasi may inasikaso daw siya isang hearing sa Manila. Pero ako, to be fair, wala naman ako alam na may hihiringan ka sa Manila. Kung meron man, alam dapat ni Puginius yon. Na ikaw din ang nagkaso doon sa Manila. Sino kinasuhan mo? At anong kaso yon? Patanong nga kay, kay Tito Norman, ano yung kaso na nasa Manila? Na siya yung nagkaso daw? Anyway, diretso tayo dito, no? So, may mga pahayag si Tito Norman dito. Pakinggan natin to mga. Hindi ko na siya pinagtutuunan ng pansin ngayon. Oo. Kumbaga ako, korte-korte na lang. Oo. Pero merong nag-forward sa akin na may post na yun daw ikinaso ko ay pang grade 2. Pang grade 2 daw. Oo. Oo. Hindi kaya Hi Hazel 21, shout out sa iyo from US.
Hindi kaya defying mechanism niya lang yun? Talagang ano no, pag may nakita siya from US, talagang puputulin niya yung sasabihin niya para mabati. Uy, taga-US, batiin ko muna. Wala lang. Hindi, ganyan din naman ako. Pagka, di ba, pag nagla-live ako, binabati ko din naman. Kayo naman, masyado naman kayong, ano. Pero ano sabi mo dito, Tito Norms? Grade 2 daw, oo. Hindi kaya Hi Hazel21, shoutout sa'yo from US. Hindi kaya defying mechanism niya lang yun? Anong defense mechanism siguro? Anong defying mechanism, Tito Norms? Defying mechanism. Pati, ito na mo, kinwestiyon din yung defying mechanism. Post ko nga yun, ano yung defying mechanism? Anyway, pagpatuloy natin. Pero ang totoo, kinakabahan na yun. Biruin mo, pag nagkataon, mag-asawa silang makukulong, di ba? Di ba? So, nag-file na po sila and then magpa-file din po tayo ng counter nila. Ayoko silang pag-usapan. Kumbaga, ayokong You ayoko already sumagot. did. You already did. Na ano mo na-mention mo na yung ano, na-mention mo na yung tawag doon. Na-mention mo na yung pinost eh. 'Di ba? Napag-usapan na rin eh. Tito Norma naman eh. Ano ba? Sa kanilang mga vlog. Oo, kasi wala na, ayoko na. It's just a waste of time, di ba? Pag sumagot pa ako sa mga vlog nila. Basta kayo po, maraming salamat dyan sa mga tao ko, sa mga supporter ko, doon sa mga taga-screenshot ko ng kanilang mga post. Thank you. Pero kanina lang, may pinorward lang sa akin na screenshot at may, nag-post nga daw na yung daw kinaso ko is pang grade 2. Sa akin pa ho yung screenshot. Binanggit yung pangalan ko, pinanggit yung pangalan ko. Oh. Norman, yung kinasa mo pang grade 2, parang gano'n. Hindi kaya defense mechanism yon dahil kinakabahan Yun. niya siya. Dahil Very pag good. nagkataon, dalawa sila. Dalawa sila mag-asawang makukulong. Pag nagkataon. Huwag po kayo mag-alala. Sabi Pero to be fair, no, ang pinakabilib talaga ako dito sa taong ito, yung composure niya talaga. Kasi 'di ba pagka ano yung madalas kang magsugal, lalo na 'di ba sa poker kailangan mo 'yan eh. Kaya nga 'di ba may tinatawag na poker face? Isa sa mga talent niya talaga 'yan. Yung sometimes no, pagka alam Tito Norman 'di ba? Pag minsan alam mong talon-talo ka na. Although na sometimes no, hindi niya ma-cover sa pagmumuka niya yung ano, yung pagiging bothered niya dun sa nangyayari. Sa 6 years ko nang sinusubaybayan si Tito Norman, ang alam ko pag bothered yan or halimbawa, yung parang hindi yan mapakali. Ano yan eh, pilit yung tawa niyan eh. Tapos sometimes pa, pagka yan ay paulit-ulit ang sinasabi, di ba? Pero most of the time, kung halimbawa, untrained ka na kumilatis kay Tito Norman, hindi mo mahalata na talo siya. Magaling talaga siyang mag-cover ng ano. May makikita ka lang talagang pattern na every time na ano siya, na parang down siya. May parang ano siya eh, attitude siya na medyo bastos siya sumagot eh. Yung pagka hindi siya llamado. Pero most of the time, nakukonquer niya yun eh. Katulad yung sinabi ko kanina, master niya na kasi yung pagkakaroon ng poker face. Kasi nga, di ba, madalas siya sa casino. Dito ako believe dito talaga. Di ba ganyan din ang attitude niya nung bago siya i-oblo? Yung confident siya. Pero kung amateur ka na titingin kay Tito Norman, ano eh, hindi mo makikita sa kanya natatalo siya eh. ko nga po, I can do this all day. Opo.
Captain Oh, America, basta boy. kayo, dyan lang kayo. Kung may sinabi siya pangit, screenshot nyo, alam nyo defamatory, padala nyo sa akin, kasuhan natin. Opo, ganun lang kasimple. Tadtarin natin ang tadtarin ng kaso. Oo, I can do this all day, all night. Oo, walang problema. Oo. Kasi ganun yung ginawa sa kanya yata ni Sir MG, di ba? Eh, sinasabi nila na wala daw ako pagbayad na abogado, wala raw akong ampas lupang patay gutom daw ako. Yan. Ah, tignan na ho natin. Oo. Basta ako, wala po ako sasabihin pangit sa kanila. Wala, basta kayo dyan lang, may post sila, tinenga ko at tingin nyo defamatory, screenshot nyo, record nyo, kunin nyo yung link, padala nyo sa akin, kakasuhan natin ang kakasuhan yan. I can do this all day. Oh. All night long, I can do this. Di ba? Oh. Pero siguro, ang dami na siguro nagsisend sa'yo ng link ni Puginius, di ba? Wala pa rin nagagawa si Tito Norman. At syempre, pinoprovoke nila ako kanina, hindi ko binigay yung satisfaction nila. Oh. Bulong ng bulong ho doon sa hearing, parang bubuyog. Hindi ko na lang ho sinagot. Tinitigan ko na lang, tapos di ko na sinagot, di ko na pinasin. Nagpapakute. Gusto nilang ma-provoke ako. Hindi ko ho hindi ko bibigay sa kanila yung gano'n satisfaction. Sumagot na lang sila ng sumagot. And I can do that all day, all night long. Wala ho problema. Pero yung ano, kung yung mga maaalam sa psychology dyan, men, yung pagganyan-ganyan, yung pagganyan-ganyan ng gesture, self-soothing yun eh. Tinan mo ha, kung maaano nyo, self-soothing ayan o, ito ha. Sabi dito sa AI, pagka gumaganon ka, kasi uri ng yung pagganto-ganto niya, yung ganyan-ganyan niya, self-soothing gesture ang tawag kasi doon. Ang meaning nun, self-soothing gestures are subconscious. When you say subconscious, hindi mo planado yun eh. For example, di ba, pag napahiya ka ng teacher mo sa harap ng klase, subconsciously biglang kakamot ka ng ulo mo. Nang hindi mo kontrolado yun eh. Yung bigla na lang gaganyan ka sa ulo mo, kahit wala namang makate, di ba? Ano yun? Self-soothing din yun. Ano ba ang meaning daw nun? According dito, subconscious or deliberate physical action such as touching, rubbing, stroking one's own body, pati yung sa tuhod doon ng gumaganyan-ganyan. Designed to reduce stress daw. Ibig sabihin, stress na stress ka nun. Anxiety or emotional overwhelm. These acts provide immediate comfort, acting as a pacifier daw to reduce cortisol and increase emotional stability. And are often used when experiencing high-stakes pressure, pag presyurado sila. 'Di ba? So kung makikita mo dito sa sa actions ni Tito Norman, nasaan na ba 'yon? Wait lang ha. Dito sa actions ni Tito Norman, makikita niyo 'yon, yung gesture na 'yon. Tamo ha. Banda dito sa Mga vlog. Di ba? Pang grade 2 daw. Oo. Hindi kaya Hi Hazel 21. Tamo ha, gagawin niya yun eh. Hindi kaya defying mechanism niya lang yun. Defying mechanism daw. Pero ang totoo, kinakabahan na yun. Biruin mo, pag nagkataon, mag-asawa silang makukulong, di ba? Di ba? Di ba yung, yan o. So, nag-file na po sila, and then magpa-file din po tayo ng di ba? nila. Yung rubbing na yan. Ayoko silang pag-usapan. Nakikita yung gesture niya. At ginagawa niya yon pag binabanggit niya yung mga pagfa-file ng kaso, yung makukulong. Hindi ako expert sa ganyan kasi nanonood po ako ng yung sa mga
crime investigation, yung mga sa YouTube. Ang pinapanood ko yung Explore with Us, panoorin nyo yun, yung mga ganun. Doon yung matututunan to, yung mga, kung paano tumingin yung mga detective. Kumbaga, ayokong ayoko sumagot sa kanilang mga vlog. Oo, kasi wala na, ayoko na. It's just a waste of time, di ba? Pag Diba? sumagot pa Yan ako yung, sa mga vlog yung nila. Basta kayo pakamot-kamot po, na yan, yung maraming pagrarab sa buhok. salamat dyan sa mga tao ko, sa mga supporter ko, doon sa mga taga-screenshot ko ng kanilang mga post. Thank you. Pero kanina lang, may pinorward lang sa akin na screenshot at may, nag-post nga daw na yung daw kinaso ko is pang grade 2. Sa akin Pumipiyok pa. Ano daw, anong tawag dito? Nag-screenshot daw. Ikaw lang ang tumingin dun eh. May Facebook ka eh. pa ko yung screenshot. Binanggit yung pangalan ko, pinanggit yung pangalan ko. Oh. Norman, yung kinasa mo pang grade 2, parang gano'n. Hindi kaya defense mechanism yon dahil kinakabahan na siya. Dahil pag nagkataon, dalawa sila. Dalawa sila mag-asawang makukulong. Pag nagkataon. Huwag po kayo mag-alala. Sabi ko nga po, I can do this all day. Opo. Basta kayo, dyan lang kayo. Kung may sinabi siya pangit, screenshot nyo, alam nyo defamatory, padala nyo sa akin, kasuhan natin. O Opo, yan ganun naman. lang kasimple. Di ba? Kukuskusin niya na naman yung, ano niya, yung legs niya. Hindi mo masasabing dahil sa lamig ng aircon? I don't think so. Subconsciously niya kasing ginagawa yun eh. Tadtarin natin ang tadtarin ang kaso. Oo, I can do this all day, all night. Oo, walang problema. Oo. Sinasabi nila na wala daw ako pambayad na abogado, wala raw akong ampas lupang patay gutom daw ako. Yan. Mukhang may pambayad na si Tito Norms ah. Tignan na ho natin. Basta ako, wala po ako sasabihin pangit sa kanila. Wala. Basta kayo, dyan lang. May post sila. Tinenga ko at tingin nyo defamatory, screenshot nyo, record nyo, kunin nyo yung link, padala nyo sa akin. Kakasuhan natin ang kakasuhan yan. I can do this all day. Oh. Captain America yun. All night long. I can do this. Di ba? Yan na naman oh. At Nakikita niyo syempre, kamay niya. Kikis-kisin niya na naman. pinoprovoke nila ako kanina. Hindi ko binigay yung satisfaction nila. Bulong ng bulong ho doon sa hearing, parang bubuyog. Hindi ko na lang ho sinagot. Jollibee. Tinitigan ko na lang, tapos di ko na sinagot. Di ko na pinasin. Nagpapakute. Gusto nilang Yung cross arms meaning na yan, ano ba ka meaning? Tingnan natin ha. Cross arm. Cross arms gesture. Ito. Ang meaning daw ng cross arm, yung nakaganyan, cross arms typically signify a defensive, insecure, or closed-off attitude, often acting as a physical barrier. 'Di ba? Self-soothing din pala. Pwede ring self-soothing. Kasi parang acting as barrier kasi alam niya na siguro alam niya na parang alam mo na hindi siya confident do sa kinikwento niya, need niya ng shield. 'Di ba? Yun ang nakikita sa gesture. Ito yung mga bagay na hindi mo agad-agad makakapa sa isang tao pag nagsasalita. Kung magre-rely ka lang sa tono ng boses niya or sa the way mag-react yung mukha niya, hindi mo siya mahuhuli eh. provoke ako. Hindi ko 'Di ba? Magra-rub na naman uli siya. May pressure siya nararamdaman. yung hindi ko bibigay sa kanila yung gano'ng satisfaction. 'Di ba? Sumagot na lang Nakita sila ng mo sumagot. intense yung pressure. Hindi ko na pinapakinggan yung sinasabi eh. Pero pag nagsasalita siya, severe yung pagganon niya eh. And I can do that all day, all night long. Wala ho problema. Marami pa ho tayo. So, may probability na balinto na yung sinasabi niya. 'Di ba? Irony.
Alam niyo meaning ng irony? Irony meaning. Irony meaning. Sabi dito, kapag irony is literally rhetorical or situational device. Hindi, yung irony na ano, yung magandang definition. Ayan o. Sabi dito, sa dictionary, sa Oxford, yung expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite, yung kabaliktaran ng sinasabi niya. Dahil obviously, may nakikita tayong mga gestures niya na hindi nagtutugma doon sa dapat i-acto ni Tito Norms. Uy, totoo. Sabi ni Puginius daw, nasipa na pala daw si Norman Mangustin sa Sheraton. Sabi gano'n ni Don Sebastian, nasa Maynila daw siya kasi may kinasuhan siya doon. Kaya siguro nasa ibang hotel. Ano naman 'to, isang video na 'to? Sabi niya, kakasuhan yata kayo ng perjury. Totoo yun? Ha? Perjury? Sino? Lolo mo? Perjury? Pag perjury, nagpalsify ka ng dokumento. Siya nga. No! Falsification of public documents ang ano. Paano ba ang perjury? Pag ang perjury sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, nagsinungaling ka under oath, di ba? Hindi ano ba yan, Tito Norman? Pero kung ikaw, mismong sinasabi ng institusyon na may record nga yun, Ba't napunta doon? Hindi naman yun ang sinasabi. Hindi naman sinasabi sa iyo eh. Pinunta niya, dahil alam niya yung pinatutungkulan nung nag-comment. Nagigets niya agad. Tamo, hindi naman yun ang sinasabi lang, kakasuhan ka lang ng perjury. pag perjury, Pero nag-explain siya. nagpalsify ka ng dokumento. Siya nga. Pero kung ikaw, mismong sinasabi ng institusyon na may record nga yun, hindi ka pwedeng kasuhan. Yun sa birth certificate na sinasabi niya. Hindi naman porkit ganito kasi yun, Tito Norman. Di ba? Totoo naman na may record ka ng birth certificate mo doon. Totoo. Sinabi nga sa korte yun eh. Pero ang sabi kasi ng korte doon sa record mo doon sa doon sa birth certificate mo, ayon doon sa ruling mismo, basahin mo yung ruling ng anti-alias na kaso mo. Nakalagay doon, spurious yung birth certificate mo. Hindi porkit may record ka doon sa institusyon, legit na yon. For example, yung kay Alice Guo, meron naman talaga siyang record ng passport. Nasa database naman talaga ng DFA yon. Pero napag-alaman na pala yung falsified. Correct me if I'm wrong or hindi siya legit. Hindi sapat na dahilan yun. Kasi may nagkaroon nga ng issue yung birth certificate mo eh. Nasa ruling na nga ng yun eh. Tito Norma naman, yan ba yung idadahilan mo sa sa korte na hinahanapan ka daw ng birth certificate? Mukhang sasablay ka diyan. Hindi ako abogado pero feeling ko sasablay ka diyan dahil papakita mo na naman yung certificate. Inano nga yun eh. Sinabi niyang spurious yun eh. Ng perjury doon. Oo. Gonggong lang ang nag-iisip noon. No? Nakakasuhan ako ng perjury. Bakit? Meron ba akong peking dokumento para kasuhan ako ng perjury? Tanga yun. Itong problem, Tito Norman, Sige, granting na hindi canceled yung yung passport mo. Ang magiging problem mo kasi doon yung birthday mo eh. Well, inuulit ko, hindi ako legal expert. Pero contradicting yun, 'di ba nagpasa ka ng ng dalawang ID? O isa sa pinasa mo, yung DFA mo, 'di ba, yung passport mo?
Iba yung nag-a-appear dun sa birth certificate mo, December 29 eh. Di ba birthday mo, September 29? Yun ang problem dun. Oo, yung nagsabi ng kakasuhan ako ng perjury, at sasabihin na kakasuhan ako ng perjury, pekit dokumento, ay tanga ho yun, bobo ho yun, oo. Wala ho katotohanan yun, oo. Ang perjury ho ay namemeke ka ng dokumento. Hindi. Ang perjury, nagsinungaling ka under oath. Falsification yung sinasabi mo, Tito Norms. Dito pa nga lang mali yung definition mo eh. Di ba? At ginagamit mo sa panloloko. Yun ang perjury. Ah. Paano perjury? May record nga. Anong dokumento pineki ko? Sige nga. Well, titingnan na lang natin, ano. Sinabi na nga ng korte na spurious eh. Anyway, so yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!